Hey guys, Sam here. So nandito na naman tayo sa badminton court dito sa Philinvest 1 kung saan ako nakatira. Ito, ginagamit siya for pickleball, of course badminton, tapos Zumba. Ayan, Zumba, badminton court. Okay? So since dito ako nakatira, libre ako nagagamit. Basta walang naka-reserve. So ito po siya. Yan, may bubong po yan. Tapos may tatlong walls. 1, 2, 3. Ayan. So, syempre, dahil wala naman akong student today, kailangan kong mag-upskill, kailangan kong gumaling bilang player, diba? Tapos doon ako magkakaroon ng ideas how to improve. So, today, ang gusto ko practicein is forehand and backhand, ground strokes, ganyan. Maybe volley later or half volley. Tsaka serve and smash gamit ang ating sandok. Okay? This is called the Sweet Spot Trainer. Yung length niya parang from dulo ng handle ng regular na racket hanggang somewhere gitna ng mga racket head. So tingnan niyo to. Ayan. So ito yung regular na racket, 27 inches long. Tapos ito. Okay? So somewhere in the middle, medyo malapit sa middle, 'di ba? So ngayon, magpa-practice ako ng ground strokes, maybe later volley, tsaka smash and overhead smash. Okay? So ang hirap talaga, ang hirap tamaan ng bola, pero I'm gonna try. I don't know how many. Ayan. Anyway, bakit ako dito nag-walling? Una, libre siya. Kasi dito ako nakatira sa Philinvest 1, Batasan Hills Subdivision. Pangalawa, kaya nyo, wala siyang butas sa taas. Kasi dati nung nag-walling ako sa Northview 1, butas yan. Yung wall hanggang dito lang. Tapos ito, kapitbahay na ng kabilang subdivision. Hindi ko alam kung anong subdivision yun. Basta babay na yung mga bola mo, sayang. Tapos, sa basketball court naman, pupunta sa garden, lalakarin ko, mainitan ako. Tapos syempre, dahil napapagod ako sa kakalakad, parang tatama rin na ako. So, naisip ko, why not in an enclosed place? Okay, parang padel, di ba? Pag tinira mo yung bola, nalagpasan mo, di mo natamaan, at least onti lang ilalakarin mo. Ayan siya, maliit lang. So yes, it's a badminton court. Totoo po yan. Tapos ginagamit rin for pickleball. So kung ano yung nasa gitna na net, yun siya. Pwede siyang badminton court. Pwede siyang, ito yung badminton net. Tapos pwede siyang pickleball. Tapos pwedeng mag-zumba. So dito po nakatayo yung sumasayaw na instructor. Tapos syempre nandito yung mga mommy. Yan. Nagsasayaw sila dyan. So again, bakit ako nandito? Una, libre. Kasi dito nga ako nakatira eh. Actually, sa labas natin is basketball court. So, dyan din kami nagliliga. Minsan, ng mga office mates ko. Basketball. Tapos meron din kaming covered court. So, dalawa yung court dito sa Philinvest 1 subdivision. Okay. Just in case meron mga naniniwala dun sa, tawag dito, post tungkol sa akin, hindi po ako nagdadala ng mga students dito Solo ko lang to. Okay? Hindi ako pwede magpapasok ng outsider dito. Alright? And dito ako nagwo-walling talaga kasi again, aside from libre, tamad ako maglakad ng malayo. Pagkatira ko doon, tapos na-miss ko, kaya tinira ko dito, na-miss. At least yan lang siya, pupulutin ko. Tapos just in case medyo mataas doon sa net or sa line, yung tira ko, at least hindi ko lang pumunta over the backward, sayang yung mga bola eh. Dahil dyan, nakatipid ako, nakabili na ako ng mga brand new balls. Ayan, brand new balls. Ayan o. So, dati ginagamit ko yung mga used balls. Hindi realistic yung bounce kasi ang baba ng bounce, diba? Tapos, patay yung bola. So, pagdating ko ng laro, nagugulat ako ang taas ng bounce. Kasi hindi ako nakapag-practice ng malakas, na mabilis, na mataas ang bounce. Kasi nga, nagtitipid ako kasi nag-walling ako before. Pumunta sa kapitbahay. Di siya kapitbahay, kabilang subdivision eh. Sayang eh. Or doon sa garden, napupunta sa gubat na maging trespassing ako pag napunta doon sa bahay nung nasa labas ng covered court. Kasi may wall doon ng basketball eh. Basta basketball court, may wall, doon ako nag-walling. Okay? So, ayan. Hopefully, yung mga naniniwala sa issue na nagdadala ako ng students dito, medyo stupid yon kasi edi sana sinabi ko na mag-walling na lang kayo mag-isa. You don't need a coach. Diba? Actually, you don't need a coach sa totoo lang eh. Kasi ako, 1.5 years pa lang ako nagte-tennis. I believe, since nag-champion na MVP na ako ng isang Class C tournament, Class B2 na ako.
Okay? So, I don't have any certificate bilang Class B player, Class B2, Class B1. No? Wala rin akong certificate bilang coach. Nag-post lang ako na looking for hitting partner kasi syempre stressed ako sa trabaho eh. So, naghanap ako ng mga tao na willing makipaglaro sa akin. Ngayon, ayaw naman ng mga magagaling na makipagpaluan sa mga beginner o hindi marunong. Kaya ako nag-compile ng mga videos na kaya ko rin manalo. May mga winner shots din ako. Nag-smash ako, nag-ace ng serve, nagba-backhand, sometimes forehand na ace. Ace ba tawag doon? What else? Volley, di ba? Minsan drop shot na slice. So, wala po akong intention na mang-agaw ng trabaho ng mga certified coach. I apologize kung meron sa inyo mga galit sa akin. Hindi ko po sinasadya. Ngayon, may regular work po ako. 5 years na siya, dire-diretso. So, hindi ko po siya bread and butter, hindi ko siya only source of income yung pagtuturo. Okay, passion ko lang yung tennis. Kasi dati po akong overweight, 100 kilograms more or less. Then, napilayan po ako. So, dahil kaka-volleyball ko and basketball, una, hingal na hingal ako, hindi ako makatakbo. So, sabi ko, ano bang sport pwede? Na hindi ko kailangan tumalon ng tumalon, which is volleyball, diba? And takbo ng takbo, which is basketball. Then, I met tennis. Napunta ako sa isang tennis court, nakita ko doubles, meron taong nasa net, tambay lang siya doon, tapos papaluin niya pababa. Pag hindi nakuha ng kalaban at nag-bounce twice, panalo na. Sabi ko, huy, parang pwede ako dyan ah. Sanay ako mag-badminton, tsaka volleyball. Tapos dahil hindi ako makatalon kasi medyo mataba ako at pilay nga ako, masakit ang aking tuhod and meron akong plantar fasciitis. Ayun nga, meron po akong patella band ngayon. Kahit tanungin nyo lahat ng kakilala ko nung nag-uumpisa pa lang ako, pilay ako maglakad. Okay? Kaya po ako nasa net. Doon ako natuto. Nung medyo nag-lose ng weight na ako, syempre 1.5 years ka ba naman nagte-tennis. Ngayon, marunong na ako mag-ground stroke because of walling. Okay? Hindi po ako nagpa-coach. So, I apologize kung yung mga tinuturo ko po ay unorthodox kasi hindi po ako nagpa-train. Aminin ko na sa inyo, hindi ako nagpa-train. Ngayon, kung meron sa inyong mga mata-turn off, ayaw na magpaturo sa akin, okay lang po yun. Kasi hindi ko naman po siya bread and butter at hindi ko po goal na magpanggap na ako ang best. Okay? Meron lang akong onting skills na tingin ko applicable sa mga taong marunong mag-volleyball, ping-pong, okay, topspin, at saka badminton. 'Di ba? Yung mga mahilig naman tumakbo, magagamit nyo yan. Actually, mas magaling kayo sa akin kasi nga ako pilay ako eh. Wala akong footwork. Okay? But I'm trying my very best na habulin yung bola hanggat hindi pa nagba-bounce for the second time. Okay? And also, of course, get the ball over the net sa kabilang side ng court kung saan nandun yung kalaban. Okay? So, yan. This is very raw. Gusto ko lang sanang ipakita sa inyo. Totoong tao lang ako. I'm not trying to pretend na I'm the best. I'm a coach na certified. I'm actually a Class A player. No, never ako naging varsity ng tennis. Okay, varsity po ako ng judo. Black belter po ako. Nagko-coach ako since college, okay, ng mga bata sa Philippine team. So doon ako nagte-training dati with the Philippine team. Tapos yung mga bata na mga imbis na mag-drug sila, mag-bisyo, ini-invite namin sila doon sa ano ba tawag doon? IJF, International Judo Federation. Basta doon sa Rizal Sports Complex, Rizal Memorial Sports Complex. Kahit tanungin yung mga tao doon na doon nagte-train, baka meron nakakilala sa akin. Okay? So meaning, passion ko lang po ang mag-share ng knowledge sa sports. I was a judo player. Okay? Medyo overweight nga ako, tsaka wala na akong practice, tsaka ayoko na nananakit at nasasaktan. Okay? So nagkaroon ako ng sport na medyo tawag ito, walang contact. So tennis. Okay po? At di rin naman po ako makatakbo at makatalon. So, I found tennis. Diba? Ayun. So, yun lang po. So, I don't know kung meron sa inyong maniniwala sa akin, maging additional haters. I don't know why I have haters kasi I don't know. So, anyway, my point is I'm just trying to clarify or clear my name. Hindi ako nagpapanggap na magaling akong coach. No? I have skills if you watch my videos pag naglalaro. Those are from other sports. Smash or spike, di ba? From volleyball. Or smash from badminton. And then, yung tawag dito, tapang ko, ba't ako malapit sa net? May pagbalibagan ka ba naman sa mga tao eh?
halos suntukin ka, tapos hawakan ka dito, tapos babalibag ka, di ba? I was a judo player since I was 14 or 15. MVP ako at gold medalist ng Philippines. Okay, NCR Junior, Kids Division. So after one tournament, nag-green belt kagad ako. Okay, so ngayon, I'm sorry kung medyo mahaba yung video. Thank you pag pinanood nyo to. Hanggang ngayon, nandito pa kayo. I'm not even a public figure anymore. Yes, dati, nasa TV ako, tinalikuran ko yon. I got insecure, tumaba ako. And that was the only source of income na meron ako dati. Magpa-cute, diba? Mag-modeling, mag-acting, mag-singing, mag-hosting. Pero hindi na po yun ang buhay ko ngayon eh. Okay? Then I found tennis. I loved it so much. Nilaro ko siya everyday. Na-addict ako sa tennis. Nood ako ng YouTube. Lahat ng coach na makilala ko, Coach, paano pag ganito, paano pag ganyan? I just really am curious. I really want to improve. Ngayon, sa judo, kasi meron tinatawag na senpai. Diba? Senpai. Yung mga medyo nakaangat ng onte. Not automatically coach. Diba? Parang kuya. Okay? Medyo nakakaangat. Kunyari white belter ka, beginner ka. Ako, blue belt, green belt, yellow belt, orange belt, brown belt. Hanggat di pa ako black belt, hindi pa ako coach, hindi pa ako sensei. Pero, nadala ko yung ganong ugali since high school. Okay po? May mga magpapaturo sa akin, may magbabaw sa akin, makikinig sila, and pag meron naman ako knowledge, sinishare ko. Okay? So, sorry po kung medyo mahilig ako mag-share at magturo. Baka mali sometimes, kasi yun ang tama sa akin, or yun ang gumana sa akin. Ngayon, in anywhere, in any sport, may trial and error, meron ding kanya-kanyang opinion. So if you watch YouTube videos, Facebook videos ng iba't ibang international coach, kahit gaano kasikat na yung mga naturuan nila, meron magko-comment ng negative. Mali yan. Tama ba yan? Yung ganitong ang player, hindi nakayuko laging nagja-jump tapos nagko-coil. Mali daw yung yung step forward pagkatira. Yung iba dapat ganun lang, 'di ba? So, what am I trying to say? I have my style, it works for me, nagagamit ko siya sa laro hanggang pang class B2 lang kasi yun ang level ko ngayon. Okay? Pero I admit tinatalo pa rin ako ng mga senior. Yung mga senior sa shell court, ay nako, panoorin niyo yung isa sa last kong video. Yung overhead smash, flat serve ko, na pinakamalakas ko na usually nakakapag-ace sa hard court, ginaganon lang nila, okay? Tapos lalobo. Tapos ang ginawa ko yata, nag-forehand ako na. Dapat ace na yun. Sa hard court, ace na yun. Talagang, hindi naman ace. Hindi pala yung serve. Pagbalik ko nun, hindi na makuha yun. Malakas, mabilis. Pero dahil nga nagbabounce siya sa shell court, tataas. Tsaka sanay na sila sa shell court. Parang mga veterans, parang wala lang sa kanila. Okay, binalik lang nila. Tapos, yung baseball bat swing ko na 100 backhand, na usually talaga, ano na yun? Winner na dapat yun. Binalik lang. Okay? So again, I might know a few things na nakakatulong sa mga Class D, which is the beginner level or newbies, tsaka Class C na intermediate. Wala akong sinasabi na kaya kong pagalingin palalo yung mga Class B na. Okay? Hindi ko rin sinasabi na yung ibang coach, mali sila. Actually, lahat ng coach, lalo na yung mga certified at nauna sa akin, mga dating ball boy, or mas matagal na naglalaro ng tennis kumpara sa akin kasi ako 1 year and 6 months pa lang ako. Tama po silang lahat, pero hindi kami pare-parehas ng background or skills. So, 200 backhand, please huwag kayo sa akin magpaturo. Wala akong 200 backhand, di ako marunong yan. Okay, pag ako nagpanggap na pag ako naging coach mo at 200 backhand ka, gagawin kitang champion, pagagandahin ko lalo yung 200 backhand mo. Naku po, scam yun. Okay? Fraud yun. Lie. Tapos, ano ba tawag sa mga ganyan? Basta, hindi ko kailangan ng pera nyo. If you notice, okay, pinapost ko po sa Facebook mga binibili ko. Bakit ko to binibili? Aside from para sa akin, di ba? Yung swing trainer. Ayan just in case di nyo alam ano to. Ayan Yan po ay para ma-practice nyo yung racket lag. Saan nyo dapat
Basta itodo nyo yung racket swing nyo, tutunog yan pag tama. Okay? Mahirap explain ngayon. Tapos, meron tayong sweet spot trainer. Bakit? Kasi nga, gusto natin i-try na yung bola laging tumama somewhere near the middle of the racket. Okay? Isipin nyo pag nasanay kayo, makapag-walling kayo. Walling kayo dyan. Tamaan nyo ng tamaan yung bola. Kahit wala siyang strings, kahit walang topspin, tamaan nyo lagi dito sa gitna. Imagine nyo na lang, after 100 times na gawin yung tuloy-tuloy yun, edi pagdating sa totoong raketa na sobrang laki ng ulo, okay, sobrang laki ng racket head, ewan ko na lang kung mag-miss pa kayo. Diba? So yun yung dahilan ba't ko binili itong mga to. One, para gumaling ako as a player, and number two, para mas mabilis gumaling yung mga taong nagtitiwala sa akin na nagpapaturo. Kaya most of them, ang unang turo ko is sa net. Okay, kasi I realized na may foundation na sila, forehand, backhand na ground stroke, galing sa dati nilang coach. I cannot pretend na magaling ako sa ground stroke. Galing akong badminton tsaka volleyball eh. Sanay po ako, yung ball hindi pa nagbabounce sa floor, nakuha ko na at nabalik ko na over the net, pabalik sa kabilang side. Yun po ang background ko. Ngayon, dahil minsan nalilate ako, natutunan ko yung half volley. Ano yung half volley? Pagka-bounce, tulak ko na lang sa direction kung saan ko gusto, basta mag-over the net at walang tao doon, possible, maging winner siya kahit di malakas. Okay? So, gusto ko lang malaman nyo where I'm coming from. Okay? Ang ground stroke po, mga 6 months ago ko lang siya natutunan. Okay? At ang una kong inaral is one-handed backhand. Kasi, hindi ko magawa yung forehand na maayos eh. Alright? So, one-handed backhand muna ang inaral ko. Ngayon ako nagtatry mag-master ng forehand. Tapos, ang na-realize ko, pag nagpo-forehand ako, nalilate ako. Okay? So, dahil nalilate ako, ba't ako nalilate? Kasi meron tinatawag na semi-western grip para sa topspin forehand. Na-realize ko, mas mabilis para sa akin. Okay, again, unique ako, personal na minaster ko na lang. I can't say it's mastered yet. Pero ano ang parang naging choice ko? Ang naging choice ko ay baligtarin na lang yung racket. So, tingnan nyo to. So, for example, ito yung racket. Ang hawak ko lagi is pang one-handed backhand. This is called the Eastern backhand grip. Okay? Eastern backhand grip. Alam po yan ng mga nag-one-handed backhand. Ayan siya. Bevel number 1. Tapos, na-realize ko, teka lang, meron mga tennis players na babae, diba? Si Swiatek, si Iga Swiatek, and also, I forgot her name, Sheriff Mayer, basta Egyptian siya, na ganito ang grip. Almost exactly the same, binaliktad mo lang. Sorry, yung ilaw. Binaliktad mo lang. Kaya po ang aking forehand grip ay full western. Okay? Full western. Ayan siya. Kita nyo? Yung bevel number 1 siya kung dito. Bevel number 4 siya pag dito. Anyway, it's called the full western forehand grip. Okay? So, a few months ago, I posted something na na-discover ko. Why not ako ano na lang, Eastern backhand grip, baliktarin ko, forehand na full western grip. I was starting pa lang na ground stroke noon. Then, may mga nag-comment, okay, nagpa-joke lang, coach, kaibigan ko sa Brunei. Tapos sabi ko, anong coach ka dyan? Hanggang sa may mga maganda siyang sinabi sa akin, actually parang bagay sa yung ginagawa mong yan. Tuloy mo lang, pwedeng content yan. Pati office mate ko, sabi, tuloy mo lang yan. So ako naman, trip lang, nag-post din ako ng about overhead smash, hanggang sa medyo nahiya na ako sa itsura ko kasi lagi ako naka-basketball attire. Puro na lang nasa likod ko yung camera. So yung tira ko from the back. Okay? Tapos inedit ko lang na ang matitira na lang sa video, yung mga pumapasok yung bola. Tapos hindi nakuha ng kalaban. Okay? So, para siyang highlight reels. Basta yung parang nagbumuha akong magaling. Kasi yun nga
wala na akong commercials eh. Wala na akong music video, wala na akong TV shows. Somewhat, nagbago buhay ko. And I wanted to feel somewhat na magaling ako at something. Kahit 37 years old na ako. Parang too late na ako mag-tennis. Pero, I don't know, it's a new sport and masaya siya. So, ayun nga, nag-post ako. Nagmukha akong magaling kahit papano. 'Di ba? Ang goal ko doon was yayain ako ng mata, huy, magaling ka. Laro tayo kasi gusto ko mag-tennis. Ang nangyari po, may mga nagtanong, can you teach me? Kasi po meron po akong tournament na sinalihan. So, yung mga, alam niyo yung mga medyo pricey. Tapos, sabi niya, meron kasi yung sasalihan na tournament, doubles and singles. Ako, naghahanap ako ng mga ka-singles nun. Alam ko, aminado ako, hindi ako magaling sa singles. Pero, kung meron willing to pay na magpaturo sa akin sa doubles at practicean or kikarali siya or even laruin sa singles, kahit papaano may matututunan din siya sa akin kasi kakanood ko ng mga YouTube videos, Facebook videos, and nagwo-walling pa ako, 'di ba? Tapos sa doubles, kung saan walang tao, doon mo dadalhin yung bola, 'di ba? So, I tried. Nagbigay lang ako ng price, biglang nagbayad. Okay? So, hindi ko pa siya, ginoke ko lang yon. Ngayon, nagbayad siya for 1 hour, kinailangan ko siyang i-meet at puntahan kasi umaasa siya na itong taong nakita niya yung video sa Facebook, na somewhat siguro nagalingan siya, I don't know, feeling niya I can help him, na increase the chance na manalo siya dun sa upcoming tournament niya. Pinuntahan ko siya. So wala pa akong tools, nothing. I just wanted to play tennis so much kasi kahit mas lower class sa akin, at least hindi na wall lang. Gets nyo? Okay? Kasi medyo boring pag puro wall lang. Okay? So, ayun nga. So, may taong pumayag na makipag-meet sa akin. Tinry ko kung may matututunan siya sa akin. Ang nangyari po, after 1 hour, nag-extend. Nagbayad agad ng pang second hour. Binayaran ko ulit yung court, yung tennis court, for the court and lights. Plus, wala na yung guest fee, nabayaran ko na ng first hour. Then, may kasama siyang nanonood, friend niya. Then, the next week, dalawa na sila. Okay? So, parang sabi ko, wala, parang may potential ata itong as a career ha. So, dahil hindi ako coach, ang post ko, hitting partner ako. Looking for a hitting partner. Okay? Kung gusto niyo ng hitting partner, nandito ako sa Quezon City. Dumami yung inquiries. Okay? So, dumami yung inquiries. Sabi ko, hala, bakit? Ang dami palang gusto rin matuto like me. Nagkataon lang, wala akong pambayad. Kaya ako nagwo-walling. Okay? Hindi po enough yung income ko. Aminin ko sa inyo, hindi po enough yung income ko para sa mga luho ko. Ngayon lang po ako nakabili ng bracket na bago-bago. Okay, I've always been buying second hand. Trying big rackets, small rackets, heavy rackets, light rackets. Tapos bebenta ko rin. Kasi, yun nga, hindi ko. Tapos, basta, ngayon, natuwa ako na, wow, possible pala akong kumita habang ginagawa tong passion ko, which is tennis. So, ang first investments ko were tennis shoes. Okay? Then, second-hand rackets na kahit papaano medyo maganda. Then, pinastring ko. Then, na-realize ko, dumadami na yung mga umaasa sa akin na may matututunan sila sa akin. Kasi bigla silang nagpapadala ng pera sa GCash, nagbubook sila ng schedule after kong i-send yung screenshot ng availability nung courts kung nasaan ako naglalaro at nag-visit. Ngayon, nagsunod-sunod po siya almost every day, 1, 2, or 3 students ang nagpapaturo. So nagkaroon ako ng medyo ipon and kilala ko sarili ko, gastador ako, baka bigla akong mag-buffet every day, bumili ng mga luxury items na hindi ko naman deserve. Kaya po ako bumili ng mga ganito, tools para gumaling ako at gumaling yung mga students ko. Sweet spot trainer. Bumili po ako ng 1 whole box na ganito. I think 24 cans. Okay, 24 cans nito.
Then, recently bumili ako ng 132 training balls, yung may rectangle sa basta nakatakip yung brand kasi I forgot na. Basta pressureless siya. Pressureless. Tapos, basta brand new. So, bumili ako nun. Okay. Then, may nag-chat sa akin, taga France. Sabi niya, parang coach nga tawag sa akin, hindi naman ako coach. Pero sabi niya, coach, meron akong app. Ang tawag sa kanya ay Clay Crew app. I want it to be more famous sa Philippines. Okay? So, I'm telling you the story ha. So, gusto ko sumikat siya dyan sa Philippines kasi una, Filipino ako. Pangalawa, developer ako. Pangatlo, tennis specific. So, hindi ko nababanggitin yung name ng ibang mga apps kung saan ka pwede makahanap ng open play, ng courts, tsaka ng coaches. Yung makikita mo yung mga rating nila kung gaano sila kagaling. So, ako na-curious ako kasi merong kabilang sport na sumisikat na ginagamit yung similar na app. Tapos you're trying to tell me, merong app na for tennis only. Tuwing pupunta sila doon, malalaman kagad nila saan may open play. Tapos, may coaches ba dyan? Kasi, nakita ko sa mga groups, laging looking for coach with court access. Sabi ko, teka lang, may court access ako ah. Tapos may mga looking for coach. Pero, malayo ako sa kanila. So, na-realize ko, okay lang, sige, doon sila magpa-coach. Ngayon, ano yung common sa lahat ng taong nagpapa-coach? They want to test their skills sa tennis sooner or later. Naisip ko, matagal na akong kung saan-saan nagjo-join na open play. Nagbabayad ako para makilaro. Some tennis clubs, okay, not all, pero some, hindi ka papansinin at di ka palalaroin unless mataas yung level mo, or member ka, or senior ka, tulad nila. So parang naging disadvantage pa ang pagiging medyo bata at malakas. Sabi ko, magbabiyahe ako, pupunta ako sa isang club para magbaka sakali na makalaro ako. Willing to pay naman ako. 5 hours na ako naghihintay, naka-isang game pa lang ako. Sometimes 0. At na-witness ko po yan sa isang court. Okay? I'm not gonna name names. Pero merong isang bata, mas bata pa sa akin, willing to pay, gusto niya maglaro. Naghintay siya ng 2 games. Tapos nung wala na naglalaro, nakipag-rally ako, pinigilan kami. Bakit? Sino yan? Sino yan? Member ba yan? Nagpakilala na ba yan dito? Blah, blah, blah. Sabi ko, kanina pa walang tao sa tennis court. Tapos 7 PM pa lang, 10 ang sarado na ito. So parang na-realize ko, paano kung ako yung batang yon? Naghintay na ako ng 2 hours. Naghintay ako matapos yung 2 games. Free na yung court. Willing ako magbayad. Naghanap lang ng kalaro. Tapos hindi ako papalaruin dahil hindi ako naka-reserve. Or hindi ako kilala. Or something like that. Then, nagkaroon ng connection yung Clay Crew app where sabi sa akin ng developer, uy, pwede ka magawa ng open play dyan. Then, invite people na pumunta sa isang lugar where nakabook na yung court. So, ibig sabihin nun, nakabook na yung court, walang pwede magsabing, oh, bawal ka dito, hindi ka member, or hindi ka senior, or hindi ka resident, okay, or hindi ka homeowner. Wala. Kasi you paid registration fee, so you're expected to be somewhere as a participant ng open play na yon. May nagbook na in advance, which is ako. So, I'm like the bridge for Class D, Class C people na gustong i-test out yung skills nila. Kasi practice ka ng practice, patrain ka ng patrain. Pero wala kang kakalabanin, wall lang. I already felt that. Parang hanggang wall lang ba ako? Hanap ako ng mga kalaro. Pero again, when I was a beginner, hindi ako pinapansin, hindi ako kinakalaro. Dahil nga, beginner ako, or hindi ako homeowner, or hindi ako member. So I felt that pain and problem, and I found a possible solution. Ngayon naman, dahil class B na ako, hindi ko naman kasalanan yun. Pag nakita nila na parang, wow, masyado ka malakas, ngayon naman ayaw akong kalaruin. So anong gagawin ko? This is the reason why I started creating open plays using the app called Clay Crew app. Okay, if you haven't seen it yet, please download it, install it sa phone nyo. Clay Crew.
Tapos, mag-register kayo, sign up, then sign in, tapos edit nyo profile nyo, lagay nyo kung gaano katagal na kayo naglalaro, mga ganun. Basta sila yung maglalagay ng rating mo. Then as you keep playing sa mga open plays and tournaments, ano ba yan? Possible na tumaas ang rating mo, depende sa score. Kung ano nangyari, dun sa Clay Crew app, pwede tayo maglagay ng match results. Okay? So sa match results, syempre hindi ka laging panalo, sometimes bababa rating mo. Pag nanalo kayo ng partner mo sa doubles, possible tataas din yung rating mo. So may ganun siya. Everything's new pa rin sa akin kasi nga, 1.5 months pa lang ako nagko-coach. Okay? And 1.5 years pa lang ako nagte-tennis. So, it's all too fast and I don't know where the hate is coming from. Kaya ginawa ko tong video na to. It's not really to defend myself. Medyo nakakasawa lang na parang people tend to believe things na hindi pa nila nako-confirm. Okay? I don't really mind kung may haters kasi hindi naman ito yung only source of income ko. Pero I just don't parang think I deserve the hate or basta yung may negative sa isip nila about me na wala pang proof. I'm not saying that I'm perfect. I'm not saying na lagi akong cool-headed. Of course, nagkakamali ako. Lalo na yun nga, ang hilig kong mag-share ng hindi naman tinatanong, magturo. But when I found a way na nag-share na ako, nakikinig pa sila, kumikita pa ako, I started posting more. Masisisi nyo ba ako? Diba? Yung love ko, which is to share, teach, help people grow and improve. Maybe walang certification, pero alam yon, baka lang makatulong sa iyo itong secret, hindi man secret knowledge, something na na-discover ko because of practicing by myself sa wall. Okay? And asking other coaches, like anong gagawin pag yung kalaban mo ang hilig mag-lob? Anong gagawin mo pag down the line lagi o lapit ka na onti sa down the line, mga ganon. Or ang lakas mag-serve, syempre atras ka. Or what if mahina mag-serve pero may stress, lapit ka. Alam mo yun, maghanap ka ng mga patterns na I applied to myself sa mga games ko, then tinuturo ko na lang siya as a heads up sa mga nagpapaturo sa akin ng Class D and Class C. Okay? Again, yung simpleng knowledge ng katulad ko na medyo lang mas angat, like a senpai, could possibly help them kung ma-apply nila. I'm not guaranteeing they're gonna be champions. Okay? So, I don't know. I just post na medyo may mga tao nagpaturo na sa akin. So, umpisa, hindi nila ma-hit yung bola over the net. Then later, nag-isip ako, isipin mo, may kagalit ka. Paluin mo ng todo. Okay? Hanggang sa mamaya-maya, lakas na follow nila, nagagamit nila. Hanggang sa, ayun. Kasi nga, di ba, volleyball player ako. Tsaka, yun, nagba-badminton. Tapos, ano pa ba? Anyway, basta mahilig ako magparang analogize. Nag-iisip ako ng mga analogy. And sometimes it works. Actually, most of the time it works. Bumabalik yung mga students ko. Like, meron ako isang estudyante. Every 2 weeks, nasa ibang bansa siya. Pagbalik niya ng Pilipinas, mag-schedule siya sa akin ng training. Okay, coaching. Alright? And then, yung iba naman, doctor. Yung iba naman, lawyer. So, I was thinking for a very long time, not a very long time, sorry. For some time na, I might be doing something good. Kasi doctors, lawyers, okay, engineers from abroad, advertising agency head, okay, marketing agency, ganyan-ganyan, architects and stuff, other people. I'm not judging kung mataas, mababa, or whatever yung background mo. I'm just saying, some people have given their trust and have been repeating, meeting with me at least once a week. Okay? So sabi ko, siguro I'm doing something good na nakatulong sa kanila. Even though meron na silang dating coach, baka nakulangan sila. Okay? Nothing against that coach. Maybe yun yung maximum na kaya niyang ituro, but I know something that they don't. Diba? And yun ang sinishare ko. I'm not saying na I'm the best. I'm saying na walang kwenta yung mga dating tinuro. I just know how to do a few things, which is, for example, ito, continental grip. Diba? Continental grip. Ang dami mong pwedeng gawin dito. Una, flat serve, tsaka smash. Diba?
Yan ang hawak na yun, parang hammer. Tapos volley na forehand, volley na backhand. Slice na forehand, slice na backhand. Half volley na forehand, half volley na backhand. So, with just one grip, teka lang, sabi ko na ba smash? Oh, nasabi ko na. So anyway, with just one grip, in one session, marami ka na agad matututunan. Tataas na yung confidence mo. Plus, mawawala yung fear mo na medyo malapit ka sa net. Kasi nga, finifeed kita. Kasi usually people takot na lumapit sa net eh. Lalo na pag tinuruan sila na ng ground stroke muna, yung magbabounce muna yung bola, tatimingan, tapos papaluin. Sa akin is, while it's in the air, paluin mo, pababa. Kasi nandiyan ka naman sa net na eh. Remember, that's how I started. Pilay ako na overweight na tao, na walang timing. Kasi wala akong hand-eye coordination sa timing ng bola. Kasi nga, bago lang ako sa tennis. Pero meron akong alam. Pag yung bola nasa air at malapit ako sa net at pinalo ko pababa, malaking chance in yan. Okay? Huwag ko lang tatamaan yung net gamit yung racket ko. So, umabot ako ng class B na puro or halos puro ganun yung alam kong gawin. Then yung mga class B, 1 na nakakalaban ko, ang lalakas mag-ground stroke, hindi na effective yung walling, yung netting skills ko. So, I had to learn ground strokes. Ngayon, to learn ground strokes, nag-start muna ako with half volley kasi nga continental grip yung alam ko. Okay? Continental grip. So, yung bola, tatama sa wall. I'll show you. Okay? Ito lang ang alam kong gawin muna. Yan o. Ganyan lang muna. So, ang hawak ko, continental grip. Hanggang sa kaya ko na siya na pagka-bounce sa pagka-bounce. Yan o. Hanggang sa na-apply ko na siya sa mga laro. Yan. Okay? Na kahit gaano kalayo ang pinanggalingan, kahit gaano kalayo ang pinanggalingan, nababalik ko kagad. Continental grip pa rin. Wala pa akong one-handed backhand na ito na top spin. Yan lang po. Okay? Hanggang sa kaya ko na timingan, ganyan no. Sorry. Ulitin natin. Ayan no. So na-realize ko, ang dami yung pwedeng gawin sa continental grip. Kahit malayo, kahit malapit. Basta ang goal ko is over the net. Kung nakikita nyo. Okay? Ayan no. So, hanggang sa natutunan ko rin mag-saber, yung sneak attack by Roger. Hindi ko pa siya mastered, pero yun nga, pag sobrang lakas ng serve ng kalaban ko, atras muna ako. Pero dahil hindi pa ako marunong mag-timing ng forehand and backhand nun, nagsisaber ako. Para pagka-bounce sa pagka-bounce, for example, ito kunwari yung service box. Pagka-bounce sa pagka-bounce niyan, ng service nila, ayan, tulak ko kagad, over the net. Okay? So, those are some things I realized as a person na ang alam lang ay continental grip. Then, walling ako na nag-walling hanggang natutunan ko ang one-handed backhand. Okay? Then, recently, natuto na po ako mag-forehand pero nahirapan ako sa change grip. Kaya ako full western. Okay? Kasi kamukha lang siya ng one-handed backhand. Same thing. Tapos ang lakas ng topspin. Ngayon, since medyo malakas naman talaga ako, nag-out kasi dati nung semi-western grip pa yung hawak ko. So, nung ginawa ko siyang full western, ang lakas ng topspin. Pero madalas hindi umaabot ng net. Nung umpisa. Ngayon, kinombine ko siya. Malakas na topspin plus malakas na palo. Okay? May topspin na, malakas pa. Dahil malakas yung topspin, pagka over the net niya, bababa. Tapos na-realize ko, huy, what if gawin kong parang uppercut? Parang sa boxing, uppercut. Topspin ko, pataas. E natuto na ako mag-lob. Okay? So, hawak ko na is one-handed backhand. Tapos, full western na forehand. Tapos, lob. Topspin lob. Na hindi ko kailangan magpalit ng palit ng hawak. Ayun. So, nung mga na-realize ko itong mga to, tinuturo ko na sa mga students ko kasi somewhat applicable eh. Okay? So, yun nga. Again, I don't have the proper order ng mga tinuturo usually ng mga coaches. Diba? Kasi I started sa net, netter, volley,
smash, slice, yun ang mga alam ko. Lumayo ako ng onti sa net, half volley. Then, dahil nga nag-volleyball ako before, yung serve ko is overhead, diba? Smash. Okay? With topspin yun dati. So, na-convert ko siya sa flat serve sa tennis. Okay? Hanggang sa kaya ko na rin mag-slice serve. Okay? Na imbis na kamay ang gagamitin ko para umikot yung bola, ganyan, ipopronate ko yung what do you call this? Racket. Basta tumama sa strings, medyo manipis. Okay? Mapapaikot yung bola. Mga ganun. So, I'm not saying I'm an expert or scientist or whatever. Basta, when you do this happens. May pattern siya. Try it. Did it work? Tapos sabi ng estudyante, oo nga no, coach. Diba? Ako rin, hindi ko rin ma-explain yan kasi di ako scientist eh. Di rin ako sobrang talino. Basta, yun ang nangyayari pag yun ang ginawa mo. Like yung half volley. Basta yung nag-bounce yan sa halos malapit sa paa mo. Okay? Kuya rin dito nag-bounce yung bola at nandito yung raketa, atras mo onte. Pagka-bounce, push mo. O, edi may half volley ka na. Kung saan nakaharap yung raketa, doon pupunta yan. O, harap mo doon. Diba? Doon pupunta doon. Harap mo doon, edi kakaliwa. Harap mo doon, kakanan. Same thing kahit backhand. Parang ganun. Diba? I'm not pretending na certified ako. Mas magaling ako sa certified or mas magaling ako sa mga bata pa lang nagte-tennis na or yung mga ball boy na natuto na lang talaga sa court dito na doon na natutulog parang si Efren Bata Reyes sa bilyar. No pretending. I'll just post na ito yung ginagawa ko. Nadagdagan yung videos kasi merong before and after, which is nakakatuwa. Yung estudyanteng takot sa net, hindi na takot sa net. Okay? Yung dating badminton player na na-miss niya ang pag-i-smash, already finid ko na finid. Hanggang sa kanya na mag-volley ng mabilis. Okay? Hanggang sabi niya, sige, todo mo, lakasan mo. Okay, gusto mo Hanggang sa kaya niyang ibalik. Malapit naman siya sa net eh. Tapos pag i-angle niya lang pababa, left or right, hindi na babalik sa pinanggalingan, which is me, yung kalaban niya. Ayun. Hanggang sa, I don't know why, pero laging merong comment yung mga, I don't know, siguro expert sila or class A sila or traditional way of learning tennis. I'm not saying they're wrong. I'm just saying, kanya-kanya tayo style. Okay? And I'm still willing to learn from you guys na totoong may proper techniques and proper fundamentals. Kung meron sa inyong coach na sobrang mas magaling sa akin, I'm willing to pay. Turuan niyo ako. Okay? Turuan niyo po ako. Gusto ko ng mas malakas na serve pa. Gusto ko rin matuto ng kick serve and proper footwork. Okay? Lalo na yung sa baseline. Minsan nababalik ko yung bola twice, 3 times, pero pag paulit-ulit sa akin, napupunta yung bola, I don't think I'm that good of a baseliner. Kasi ang sanay ako, netter na naka-continental grip. Okay po? Alright, so, thank you very much kung meron sa inyong mga nanood na ito, nakinig. I don't know why you would waste your time watching this and listening to me. Pero once and for all, gusto ko lang i-share sa inyo who I am. My name is Visam Kalimlim. I'm 37 years old. Meron akong 2 anak. And I love them so much. I love tennis as well. I want them to learn tennis kung balang araw magustuhan nila. And syempre, I want to be a patient person who can teach them kahit ano pang magustuhan nila. Okay? So I want to be a good person. I want to be nice, kind, and stuff like that, godly. Help people na pag meron silang dream, go lang. Huwag kayong magpapadala dyan sa mga haters or negative people. Kaya nyo yan. Okay? Si Pia Wurtzbach nga 3 times yata siya before naging Miss Universe. Pero siguro every time she lost before, even mga kapwa Pilipino, may mga sinasabi sigurong negative, di ba? Na, ano ba yan? Try nang try. Hindi pa matuto. Well, I don't know. Okay? I find inspiration from people who never give up. Okay? And kadalasan sila pa ngayon nagiging sobrang good examples, good role models ng basta may dream ka, focus on it. Huwag kang susuko kahit maraming negative. Kahit nga yung mga mahal mo sa buhay pa yan. Kahit nga strangers may opinion. Huwag kang magpapatalo. Okay? So, I don't know, ano to? This is unscripted. Na-realize ko lang na parang, uy, why am I being judged sa paggamit ng badminton court ng libre? Again, libre lang siya hanggat walang nagpapabook.
Basta wag kong gagamitin yung ilaw. Okay? Pero kung may mag-zumba, magba-badminton, magpi-pickleball, alis ako dito. Okay? Pero hanggat wala, take advantage, di ba? Huwag naman tayo masyadong mapagmataas na kailangan lahat binabayaran, di ba? Pwede makatipid, why not? Pwede makalibre na wala kang naagrabyado, sinasaktan na tao. Wala naman ginagamit na kuryente. May free sunlight, ayun, free sunlight. Hindi naman umuulan. So, ayun. This is the first time I've made a video sharing who I am, okay, what I do, where I live, and what I love, which is tennis. Why am I doing it? Ano yung storya, bakit ko ginagawa yung mga ginagawa ko, nagtuturo, nagsishare, nagpo-post, nag-video na sarili ko, pati kapwa players, nagpapa-open play ng mga taong walang mahanap na court or club, diba? At least, I can bridge the gap na, at least once a week or twice a week, gusto kong makapaglaro ng tennis. Buti na lang meron ng open play. Okay, I'll be honest with you, I got the idea from pickleball. Okay, pickleball, kumakalat ngayon, sumisikat. And I think people medyo na-turn off sa tennis. One, kasi masyado siyang mahirap for beginners. Two, masyadong onte yung courts. At kung may court man, 1 hour yung kailangan nila hintayin bago sila maging next. Or, masyadong malaki yung gap nung galing, okay, ng taong walang alam compared sa matagal na naglalaro. Compared sa pickleball, I'm not demeaning it. I don't know if that's a correct term. Minamaliit. Anyway, di ko siya minamaliit. Pero alam mo yun, almost anyone, bata, matanda, lolo, lola, lolo, lola, ayan, mga kaibigan ko yung mga janitor. Di ba? Mga maintenance dito. Hello. So, I don't know where it's coming from na sinasabi, masama ugali ko, pineperahan ko yung mga tao. Okay? Scammer ako. I don't know. I'm pretty sure after I post this, meron pa rin magsasabi ng mga negative tungkol sa akin. Kasi I think pastime ng mga Pilipino yun hobby. Hobby nilang manghatak pababa. Ano ba tawag nila doon? Crab mentality. Since laki ako sa ibang bansa and network marketer ako before, no, it's not normal for me. Ang normal sa akin, Christian pa ako. So, ang normal sa akin is, wow, siya, kung kaya niya, kaya din natin. At kung pangarap mo yung nakuha niya, kaya mo rin. Kasi nga, siya nga nagawa eh. Parehas na naman tayo ng God. Diba? Parehas na naman tayo equally loved. So, pera lang. Diba? So, basta yun. Anyway, end ko na tong video kasi magpa-practice pa ako ng walling gamit itong sandok. Okay, siya medyo maingay na dito. Okay guys, upload ko to probably later pag uwi ko, may wifi. Okay? So, kung meron sa inyo mga may pangarap, don't let anyone stop you. Okay? Or tell you what you cannot do, what you can and cannot do. No. If it's against the Bible, huwag nyo gawin. Okay? If hindi naman siya against the Bible, siguro ask for wisdom sa mga nakakatanda. Okay? Pero again, kung para sa'yo okay siya, try it out. Si God naman, ika-guide ka naman yan eh. Okay? Hindi lahat ng decisions natin tama. Pero laging may reason. Have you heard of that, guys? Everything happens for a good reason. Para sa moment na to, nasaktan tayo, baka iniisip natin, it's not a good reason. Masakit, bad yun. Pero hindi. I believe lahat ng experience, good or bad, lessons yan. At possible, dahil sa experience na yan, magkakaroon ka ng wisdom na makakatulong sa other people sa future. Ay, James! Di ba? Ayun, magalingin mag-tennis, yung maintenance. Dati yung ball boy, tapos naging tennis coach. So, syempre, regular income, di ba, sa pagiging maintenance janitor dito sa Philinvest One. So, I understand how people are, mayaman at mahirap, or normal na tao, tulad ko, normal din, humbled. Okay? So, again, mahaba na naman yung mga sinasabi ko. Anyway, sa lahat ng taong mga nainis sa akin, nasaktan ko, sorry, patawad. Chat nyo ako kung gusto niya ng personal na apology. Walang problema sa akin yun. Kasi ako, sinner ako. Okay? I'm a sinner. At mainit ang ulo ko. Di ako nagmumura. Pero pag ako mainit ulo, kung ano nung pinagsasabi ko,
wala man mura pero masakit. Then sometimes I realize na mali yung sinabi ko pag mayroon pang nagsabi sa akin, sama nung sinabi mo dun sa batang yun ah. Okay? O nga pala, shout out kay Kenneth. Sorry, I think nakapartner kita once sa Project 6. Hindi ko sinasadya. I think I was really, really stressed that time, depressed, and frustrated. Hindi ako nakakapag-tennis ng matagal. And I just wanted to win in life. I think, meron akong parang ano nun, super down ako. Then, naging kakampi kita. I was blaming you na ba tayo natalo. Lalo na kalaban natin, Lola. So, sorry. Okay, sorry I don't know your Facebook. I don't know your full name. I just found out na after a few weeks na may kumakalat na chismis sa court na yun, sa club na yun, na ang sama na ugali ko. Because of that one incident. So, people tend to judge the whole human, the whole character of a human because of one incident na hindi naman common, which is mainit ulo dahil natalo sa tennis. Pero after na, alam ko wala okay na ako hindi na nga lang kita nakita again, and I did not know na masama pala loob mo sa akin. Kaya I think sinabi mo sa coach mo, then sinabi ng coach mo dun sa court manager, tapos wala naman sila sinabi sa akin. Okay? So again, sorry, hindi ko sinasadya na i-blame ka. It's just a game. I am sorry. Okay, it's just a game. We're here to have fun. Masyado lang yata ako naging competitive noon kasi I was losing in life. I think, lubog ako sa utang noon. I don't know. Or merong mga, puyat yata ako noon Or may something ako sa work. I don't remember. Okay, pero anyway, again, sorry. Kenneth yata yung name mo. Kevin. Now I remember. Kevin, sorry, Kevin. I don't know your last name. From Project 6. May coach ka doon. And I think na-offend kita. May mga nakarinig. I did not say sorry kasi I did not know. And as an emotional person, I thought, well, for me, normal yon, mag-rant para akong bata. Parang, patawag dito? Spoiled brat. Okay? So, sorry. So anyway, you can chat with me if you want a personal apology, or hopefully tanggapin mo na tong video na to if you ever see it or watch it as an apology where you can forgive me. Okay? Kasi hindi ko nga sinasadya. Alright? So, I don't remember your face anymore. I just remember someone mentioned your name, someone na nakapartner ko na nayabangan sa akin. Honestly, of course, mayabang ako. Insecure ako Halos lahat ng tao na insecure, mayabang. I think almost all people are insecure. That's why they try to prove themselves by winning or learning more stuff or studying or, collecting money, possessions, buying things like cars, luxury items. Okay? So, again, I apologize. Kailangan ko na magpagupit. Tsaka magbunat ng bigote at balbas ang pangit ko na. Which is, yeah, sorry. Anyway, thank you guys for watching. If you watch this, if you skip, it's okay. I didn't do it for anyone. Just in case merong mga curious, this is me. This is somewhat a part of who I am now. And of course, I'm willing to grow and learn and become a better person. Help me. Okay? You can PM me. I am open-minded. Sabi ko sa inyo, networker ako I am open-minded. Okay? At hindi ako acne. Alam niyo acne? AKNY? Alam ko na yan. I'm not that kind of person. Okay? When someone has something to say to me, I always think, baka naman tama siya. Or at least a little part of nung sinabi niya, my sense. Makakatulong sa akin mag-grow. I always accept and listen to sermons, especially kung possibly makakatulong siya sa akin to avoid pain and suffering. Kasi most people share their thoughts and wisdom kasi sila mismo nasaktan at ayaw lang nilang masaktan tayo. Kaya nga sila nagbibigay ng advice Okay, so sa lahat ng mga nagbibigay ng advice, thank you for the constructive criticism. I am trying my very best to become better. And sorry kung naiinip kayo. Mahirap maging better person agad-agad. Okay, it takes time.
tao lang. Pero I believe kahit papano, nag-improve na ako kumpara sa very hot-headed na sobrang yabang na batang si Visam in the past. Kaya nga ako nalaos eh. I don't think sumikat ako eh. Baka nga hindi ako sumikat eh. Pero laos na ako kagad sa showbiz. And I accept it. I don't deserve anyone's admiration dahil lang sa nakita nyo sa TV, umaarte o kumakanta or nag-host or may tsura ako, lalo na dati, sabi nila. I don't deserve anybody's admiration or what. Equal lang tayo eh. Pero what I don't like is people judging me. Di pa naman nila ako kilala. Diba? At kung meron kayong hindi magandang sasabihin, hopefully, gawin nyo yung part nyo. Research nyo kung totoo. Okay? Make sure na it's true. Then, hindi siya chismis. At huwag nyo ipagkalat. Alamin nyo muna kung totoo. Okay? I might be using this video to defend myself, pero again, I already accept na merong mga taong, meron mga negative na sasabihin. Hindi maniniwala. Sisiraan pa rin ako. Mag-invento ng storya, nagdadala daw ng students dito sa badminton court, kung saan kami mga residents lang talaga ang usually nakagamit, especially for free kasi nga hindi ko siya nirent eh, pero pwedeng i-rent sa admin office, may babayaran ka per hour. Okay, so thank you very much again for your time, guys or girls, brothers and sisters in Christ, even non-believers. Thank you for your time. God bless. Visam Kalimlim here, and if you're interested, play tennis with Visam. Thank you. God bless.